Yo, what's up? Welcome to the podcast. Welcome to the first episode of Attention to Detail. Actually, i-explain ko muna tong series na to. This series is going to focus on sa mga bagay na para sa akin mahirap ipaliwanag para sa ilan or complicated problema na hindi malatas-latas or maybe a comparison or a rant o basta ganun, basta hindi ko siya ma-explain ng maayos, pero pwede siyang doon sa mga tao na hindi mo ma-appreciate wrestling wise or personal life wise, basta ganun. So ngayon, in the first episode of Attention to Detail, o tatawagin ko siyang ATD para mas mabilis, is NXT versus AEW. For me, All Elite Wrestling is still young para magpa-impress sa tao, lalo ngayon na pandemic. Napakaganda ng pinapakita nila para sa atin na mga wrestling fans, na kahit nandiyan ka lang sa bahay mo, mararamdaman mo yung esensya ng wrestling. Kaso parang ang nakikita ko lang is palagi si Chris Jericho, nakikita ko lang palagi yung Elite, pero ewan ko kung ako lang din ang na-annoy dun. Pero sige, I'm going to start this Attention to Detail. So, ang ginawa ko dito is pinaghiwalay-walay ko sila by their category, maybe category, pero hindi. Tapos I'm going to discuss each bawat isa, tapos explain natin ng mabilis. So yun, number 1, yung wrestling wise, kasi if we're going to talk about wrestling wise here on Wednesday Night Wars, bibigay ko dapat talaga to sa NXT. Since magkaroon sila ng parang branding, hindi na siya naging development brand, parang nakikita natin na pa-improve yung bawat matches, bawat na napapakita nila dun sa TV. Isa pa dito is yung parang proper way to use their wrestlers, and also kung paano gawin yung bawat gimmick, naakto yung bawat gimmicks. Just for example, Karrion Kross, Velveteen Dream, Aleister Black, Tommaso Ciampa, and many more. Napakadami niyan, hindi ko na isa-isahin, pero sure ko yan, lahat ng yan is napakaangas ng gimmick, wala akong masabi kahit ano. So balik tayo sa wrestling wise kasi parang nararamdaman ko na wrestling talaga ang signature ng NXT since tinake-over to ni Triple H. Parang napakaganda talaga ng matches palagi. Hindi mo talaga, parang sabihin natin, hindi mo pwede i-predict na madali, pero you can naman, kaya mo siya i-predict, pero hindi siya yung kagaya sa main roster ng WWE na napakadaling i-predict ng outcomes or ng storylines. Dito sa NXT, hindi mo siya makikita sa brand na to, kaya napaka-solid, wala akong masasabi na kahit ano. Pero at the same time, meron kasing iba talaga sa NXT na parang ewan ko kung nananadya sila dito, pero parang nahahawa sila sa main roster lately na hindi na rin nagkakaroon ng title shots or contendership. I-check nyo na lang yung una kong podcast if hinapyawan ko siya ng konti dun, pero maybe gagawan ko rin ng ATD yung part na yan. So next, balik tayo sa gimmicks ng NXT. Para sa akin, ang gimmicks ng NXT is napaka-aangas. Hindi mo siya pwedeng ikumpara sa ibang company
like AEW, kahit saan man company yan. Kaso ang problema kasi sa gimmicks na ganito, hindi mo siya pwedeng dalhin sa main roster unless imo-modify siya. Totoo yun. Imo-modify siya for your sake and for the sake of the PG bullshit. Yes, arinig yan, PG. Mamaya may papasok pa akong isa pang rating na siguradong interesting at sigurado rin na mare-relate to sa company ngayon or in the past. So, balik tayo. On the other hand, ang AEW naman ay ito naalala ko sa AEW is their 90s vibes. Para sa akin, parang nararamdaman ko dito is pinaghalong ECW. Wait lang, tama ba? ECW. Parang WCW and also TNA. Dami Pero sige, papaliwanag ko. Bakit ECW? Parang nababalik nila yung edgy matches, yung mga classic na ganun. Basta ng parang mga hardcore yan. Nadadalan nila dito sa brand na to with the TB14. WCW dahil parang nakikita ko dito yung mga dating taga WWE/WWF, yung madalas na nagiging main eventer or nag-o-own ng spotlight. Impact or TNA dahil yung kanilang mga board of directors ay humahabol din sa main titles, kagaya ni Jeff Jarrett. Yes, na-mention ko din si Jeff Jarrett dito. Siguro naiinis kasi ako kay Jeff Jarrett kasi parang naging champion siya na ewan ko ilang reigns to na ginagamit niya lang yung parang authority niya to become champion. Yan. Next, entertainment. Pag-usapan natin to. For me, yes, entertaining yung both shows, NXT, also AEW. Pero sa AEW kasi parang dinadala nila yung entertaining talaga Pwede sila magmura, pwede sila mag-swear, o pwede silang magsabi ng kung ano-ano ng kahit patamaan mo yung kabilang kumpanya, wala kang pakialam, parang ganun. So yun talaga ang na-appreciate ko sa AEW. Pero ang ayoko lang is yung walang kamatayang shoot. Papatamaan mo lagi yung WWE, papatamaan mo lagi yung NXT. Nakaka-annoying. Dapat mag-focus na lang sila sa isang bagay, which is their company. If you want to palakihin yung company mo, gumawa ka ng wise. Paggawa ka ng diskarte mo, isipan mo na mabuti kung paano mo papalakihin yung isang kumpanya. Tingnan mo nangyari sa Impact. Ang ganda ng nilang shows. I think napapanood ko ito sa TNA nung before. Ang ganda ng first episode nila, kasama pa nila dito yung NWA tsaka New Japan. Ewan ko lang kung kailan sa New Japan. Pero lately parang nagiging irrelevant na rin sila sa wrestling world dahil na rin siguro sa ownership tsaka sa quality of matches na hindi na rin babago sa Impact Wrestling / TNA. Ito, balik tayo dito sa aking list. Time limit. AEW lang ngayon ang meron time limit. Pag sinabi mong 20 minutes talaga yung match na ibibigay sa'yo. Pag sinabing 60 minutes yan. Unless they're going to make a script
out of it para i-excuse yung time limit, which is bullshit. Pero para sa akin, effective talaga tong time limit na to sa kanila. Then next, the TB14. Yes, tama na rin nyo. TB14 po ang AEW compared to NXT's TB, PG. PG lang ang NXT, pati WWE. Parang ang iniisip kasi ng WWE, baka mawala yung mga bata nilang fan na pag ginawa nila ulit itong Ruthless or ginawa nilang TB14, pag naging edgy ulit sila, iniisip kasi nila mawawalan sila ng mga batang fan or sponsors. Parang ganun ang pumapasok sa isip ko. Kaya parang din na sila babalik dun sa TB14. Pero dito naman sa AEW, parang nagagamit nila ng proper yung TB14. So example, they can swear yung mga brutal parts like yung mga thumbtacks, pagbato ng thumbtacks, tsaka yung blood na papakita talaga nila kahit walang censorship yan, o kahit magbura ka dyan ng 100 beses, di nila censor yun kahit sa pinapanood mo sa sa network nila, unless ikaw ay nanonood lang sa YouTube, isi-censor talaga yan kasi bawal yung swearing sa US sa YouTube. Baka ito ay violation. Yun. Ito isa pa na wala ang main roster. Proper usage of their wrestlers. Yan ang isang malaking wala kay Vince McMahon. Kaya maraming umaalis sa WWE dahil dito sa putang inang bagay na to. Lagi ang iniisip ni Vince, ano ba ang gusto mong mangyari sa future ng WWE? Mas gusto ko pa rin sila The Rock, sila Andre the Giant, sila John Cena. Ayaw ko gumawa ng bagong pangalan. Instead, babalik na lang tayo sa old school. Ibalik natin si Goldberg, balik natin si Sting, balik natin si Undertaker, balik natin lahat ng mga old-timer. Kahit sila yung lulugod-lugod na, ibalik pa rin natin kasi dyan tayo nakilala. And that's bullshit. Here in AEW, na-appreciate yata lahat, nagagamit nila lahat ng kanilang talents, unless dun sa iba na di talaga magamit. Pero ang isa pa kasi gusto ko sa AEW, parang freedom. Pwede silang mag-express kahit off-script, ganun, parang off-script. Pwede rin silang wala silang mga main post wait. Wala din silang mga post live events unlike WWE na napakarami sa damakmak. Kaya maraming na-injured na wrestlers dahil din sa mga live na yan. And I hear it. And good thing na walang mga live events or house shows, ika nga sa iba, yung AEW, which is good kasi at least isang beses ka lang magpa-perform a week, 4 times a month, and then a pay-per-view if meron. Yun lang ang maganda sa AEW kasi maluwag ang schedule mo. You can work any promotions unless nakapag-sign ka na ng exclusive contract. Yun. Pero ito, final verdict ko about this. Yes, entertaining lahat ng company na to, AEW and NXT. But in the end of the day, as of this moment, mas ramdam ko yung entertainment sa AEW. Small edge lang, konting edge lang naman. Kita mo yung paano ginagamit yung inner circle, napaka-effective kung paano silang gamitin
kung paano silang mag-execute, kung paano nila napapakita, kung ano ba yung pwede nilang i-portray, tsaka yung paano ang mga pwedeng mangyari. So ito, wrestling wise, dikit to sa akin. Napakalaking dikit nito kasi NXT, napakaraming takeover na papanoorin mo para masabi mo na napakaraming classic matches dito sa putang ng NXT na to, which is napakadaming solid. Wala akong masasabi doon. AEW, wala pa silang 1 taon, pero ramdam ko parang nagpe-present sila ng classic at the same time magandang laban kaso sa ibang pagkakataon na. So dito, wrestling wise, I'm going to give it on NXT over AEW. Also, women's division, sisingit ko to kasi importante to. Nyla Rose, hindi siya babae na purong babae. Trans kasi ito pagkakalam ko, not to disrespect LGBT, pero no, I hate their division, I hate their face of the division kasi ramdam ko parang ino-overshadow ng pagiging trans ni Nyla Rose yung kanilang division, which is sampal din sa kanila na meron silang champion na trans. So basically, women's division, NXT over AEW. Di mo NXT, lahat ginagamit nila. Mapa-authority man yan, mapa-gimmick man yan, o mapa-matches man yan, ginagamit nila lahat. Kahit nga si Scarlett Bordeaux, nagagamit nila. So yun, sana mag-compete ka na, Scarlett. Ito, isa pang interesting, pero hindi na to sa NXT. Edgy storylines. Ito yung isa sa mga pinakagusto ko sa WWE before. Yung parang you can insult a woman, parang pwede mong sabihan ng slut, pwede mong sabihan ng kahit anong pangbastos, pero ngayon hindi na pwedeng sabihin yan sa WWE kasi PG na sila, hindi ka na pwedeng mag bathroom jokes or insults or yung mga pang ganon, basta yung mga related doon kasi nadala na sila doon sa attitude era or ruthless part. So yeah, Edge storyline wise, AEW over NXT, no need to explain, napaliwanag ko na. Also, dagdag ko na rin to kasi napakalaking bagay din na to. Team songs for pay-per-views, Matic, NXT. Ang kaganda kaya ng pinipicture ng NXT kasi parang laging Slipknot, di siya pwedeng mawala every year. Slipknot talaga, kaya ayun, parang I feel di naman sa nagsasawa ako, pero gusto ko parang makakita ng iba pang banda na pwedeng mag-feature, hindi yung iikot lang sila sa iisang banda o 2, 3 o 4, pero yun, dagdag na lang. So my personal preference ko, okay, but in the end of the day, preference nyo pa rin yang lahat. Promise, lahat ng yan is your own preference. Mamili ka kahit anong gusto mong brand, mamili ka kahit anong gusto mong company, kahit manood ka lang ng WWE, wala akong magagawa dyan, because in the end of the day, kalayaan mo yan, dignidad mo yan, buhay mo yan. Kaya magdesisyon ka lang ng kung ano yung dapat
at para sa'yo. Piliin mo din kung sino yung at ano yung dapat mong panoorin. So, siyempre, personal preferences pa rin talaga yan. Decision-wise. No need to explain everything. Pero, yun na. Explain ko na lahat. So, ayan, bago tayo magtapos dito sa attention to detail, meron akong ititis. The next episode of this attention to detail is former Raw and SmackDown Women's Champion and a current NXT Women's Champion. Isa rin siya sa mga nag-headline ng WrestleMania last year, which is solid din in my opinion. Ewan ko lang kung kailan ko siya i-release. Alam mo na siguro kung sino to. So, yeah. Bago tayo magtapos, malaking shoutouts muna sa PHC, tsaka sa HHC, wrestling groups, at sa lahat ng gusto kong i-shoutout. Hindi ko na kayo isa-isa. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay sa aking podcast. At kung gusto mo pa maging updated sa mga parating kong mga episode, mag-follow lang sa podcast na ito on Spotify at sa Anchor.fm. Abangan nyo rin to sa Google Podcasts at Google Play Music. At i-like na rin ang page ng aking podcast na The MTG Show Podcast. So, keep safe.